Welcome po sa ating channel, Bike and Tonic. Bali, ito po yung continuation nung after natin na lagay yung BMS. Ito na po yung continuation. Bali, nakabuo na naman tayo ng 32 pieces. Yan, panoorin nyo lang po doon sa naunang video nito. Inassemble natin yan, bagong 32 pieces natin. Yan, meron siyang plastic holder pa rin, battery holder. Ito yung isa para makita nyo lang. Ayan yung isa natin, 32 pieces. Yan. Bali, nag-iipon tayo ng another 32 na naman. Tapos sa susunod 32 na naman. Yan. Hanggang sa makabot tayo ng mga 100 plus. Ito 32 pieces. Bali, apat na ganito yung gagawin natin. Yan. Ito puro B3. Yan, doon sa mga naunang video ko po, pinaliwanag ko doon kung ano yung pagkakaiba ng B1, B2 at B3 na battery. Yan. At kung paano po mag-assemble. Yan, ayun yung isa natin. Ito combination po yan ng B1, B2 at B3. Yan. Ayun yung isa natin. Tapos ito naman yung gagawa natin ng video sa susunod. Bali, yung gagawin natin, testing tayo ng dyan. Subukan natin kung umandar yung computer saka washing dito sa 32 pieces. Yung router sigurado under dito. Router, yan. Tapos yun nga po yung electric fan at mga bombilya umandar na dyan. Ayun, testing tayo. Washing muna. Di pa tayo tatakbo kay rep kasi sigurado kulang yan. Yan, pero may technique naman po yan kung paano yung kung paano yung diskarte, kung sa konting baterya mapapandar nyo si rep o kaya di si washing. Yan, kasi may nagawa kong experiment na kahit konti yung battery nyo, may posibilidad na umandar yung rep, kaya umandar yung computer, TV, kahit konting baterya. Yan, may diskarte. Yan, sa susunod na video, bibitinin ko muna kayo. Papakita ko doon kung ano yung diskarte. Yan, para at least may mapalabas tayo sa susunod. Yun po yung next video natin, mga bossing. Bale, ito, tutuloy lang natin to. Ito na yung continuation part nung ito yung diagram natin. Bali, wawiringan na natin yung diode. Yan, from battery. Yan. Ayan yung gagawin natin ngayon. Maglalagay tayo ng wire. Ito yung wire natin. Tapos lalagyan na rin natin ng fuse. Yan, pakikita ko sa inyo kung wiringan natin. Tatap natin siya doon sa solar panel natin. Yun, doon pa rin sa diode. Yan, pakikita ko sa inyo kung paano yung discarding gagawin natin. Yan. Yan po, balik tayo mga boss. Bali, ito na yung wire natin. Yan, wire natin. Patatakbuhin natin dun sa ating solar panel. Saka na rin dun sa papasok dun sa loob ng bahay. Yan, simula tayo mga boss. Kailangan natin ng ito yung sinasabi ko, bali double diode tayo. Yan, double diode kasi ito pag charging yung natin, baterya, kailangan nyo ng bali ito kung 1010 yan, 20 ampere siya. Tapos ito, bali kung dalawa po na nakaparallel yung diode, nagbabawas to ng 0.6. Yan, as a regulator na rin. Pero kung isa lang yan, magbabawas po yan ng 0.4. Yan, magaya nung ginawa natin doon. Yan, sa mga diode na yan, bali 6 yun. Pero 5 yung doon sa 5 yung papasok doon sa bahay. Yan. Pagkatapos ng isa, bali doon nagtap yung ating battery pagkatapos nung isa. Yan, sa susunod pong video pag-usapan din natin yung fast charging. Yan, may na-discover din ako kung paano maging fast charging yan. Yan, papaliwanag ko sa inyo sa susunod na video mga boss. Hindi muna dito. Ito, gusto ko muna kasing i-charge to kasi dito natin na-experiment yung washing. Sa susunod na video, washing, separate yung video na yun. Tapos computer, try natin kung under dito sa 32 pieces pa rin. Pero kung hindi man umandar dito yon, may diskarte. Susulpakan natin ng ibang diskarte. Pakikita ko sa inyo kung paano yan.
Nasa isip lang natin pero susubukan natin yung diskarte. So abangan na lang po sa mga susunod na video mga bossing. Eto, balik muna pala tayo dito sa diagram natin mga boss. Bali from battery, yun, nagtap si negative ng battery, tatap natin doon sa negative ng diode. Yan. Eto, lagyan natin ng tanda. Lagyan muna natin ng tanda to para hindi tayo malito. Yan. Paglagay tayo ng tanda dito, eto gagawin natin tong positive. Yung positive natin. Ito na lang ano, maliit yung gagawin natin positive. Maglalagay tayo ng fuse. Yan. Yan. Sa mga bago pong nakapanood ng video natin mga boss about solar panel, bisitahin lang po yung iba pang video natin. Part by part po to. Sigurado naman dun sa dami ng video pinakawalan ko, meron kayong makikita na iba at meron kayong matututunan sigurado. Yan, bali ito yung gagawin nating positive. Yan, pag ginila nyo po yan, kung minsan lilitaw yung wire dyan, kaya siguraduhin pong walang nakalitaw na wire, baka ma-short yung ating linya. Pero pwede naman po itong itest ng gamit yung tester kung shorted yung linya natin. Yan, halagyan ko lang ng ball para yung positive natin. Yan yung positive. Tapos yan, susundan lang natin yung ibabaw ng wire para dun sa isa pang positive natin. Ito, yan po yung positive natin na isa. Yan, lalagyan ko pa rin ng lagyan pa rin natin ng ball para sigurado tayo. Yan. Ngayon, from dito, tatap natin siya dito sa ating ano, yung battery natin. Bali, tap muna tayo dun sa dito sa P. Yan, yung P. Yan. P minus sa solar panel po yan, at yung P plus. Yan, P plus. Diyan ko itatap yung ano, wire natin. Yung P plus, bali ito yung P plus natin gagamitin. Lalagyan natin siya ng fuse. Ito. Bumili lang po ako ng fuse ng pangkotse. Yan, naglagay ako ng 30 ampere. Yan, 30 ampere kasi nabili ko. Pero yung sa isa, may nakalagay tayo doon 20 ampere. Yan, ito, pakita ko yung ano. May fuse din to, 20 ampere. Yan. Yan, kahit naman saan nyo ilagay yan, pwede. Ito. Ayan yung fuse natin. Ito, 20 ampere to, nakatap siya sa negative. Ayan, fuse. Para sigurado. Kung ma-short man po yan, may ma-short kayong bumbilya o linya, puputok yung fuse bago masira yung baterya natin. At bago rin po mangyari yun, meron kayong ano, protection pa rin yung mga diode natin. Pag nagkaroon ng short circuit, yung diode po natin, may ano yan, meron pa ring epekto yan. Yan. Sa susunod, papaliwanag ko sa inyo. Mga nilagay natin diode, may malaki po yung maitutulong yan. Ito, nakatap yung fuse natin, 20 ampere. Yan. Sa Shopee pa rin at Lazada, mabibili nyo yan. Yan, may protection siya. Sa negative nakatap yung isa natin. Etong video natin ngayon, tatap ko sa positive. Positive tayo. Wala namang problema po kung saan nyo ilagay yan, saan nyo gustong ilagay yung fuse, para lang makasigurado tayo na ano. Ito, yung fuse natin 30 ampere. Pero mas maganda sana kung 20 ampere kaya 10 ampere, para medyo ano, sensitive siya. Kung merong konting short circuit, putol agad yun. Yan, may takip pa siya. Ilalagay natin dito sa may ball, positive, tatapos siya dun sa positive. Yan, ito yung itatap natin dun sa BMS natin, dun sa P. Yan. Yan, tape muna natin to. Yan, tape muna natin. Kung kukunti lang po yung baterya natin, may diskarte.
para makapagpaandar ka ng appliances. Yan, may diskarte yan. Sa mga susunod pong video ipapaliwanag ko sa inyo kung ano pa yung pwedeng diskarte, kahit konti lang yung battery natin at pwedeng mapagana yung matataas na watts na di kuryente na appliances. Yan po. Kasi doon gagamit na tayo ng inverter. Yan, sa mga next video po natin, experiment tayo, gagamit na tayo ng inverter. Yan. Kasi dito sa amin pag blackout o brownout, walang power, nakakapag-internet pa rin kami kasi yun nga, may battery tayo. Yung battery na yan together dun sa sinasabi kong diskarte, under yung inverter natin kahit konti lang yung battery nyo. Yun, sinubukan ko na yun, mga matagal na rin po. At success naman siya. Success siya, kaya bibitinin ko muna kayo. Sa susunod po, ipapakita ko sa inyo. Totap tayo mga boss. Bali tinip na natin. Ito yung positive natin. Yan, inangin muna natin to. Ito pa po pala sa pangiinang na ganito yung lead. Kung minsan mababatrip kayo pag nag-iinang kayo, hindi kumakapit yung lead. Ito yung lead, hindi kumakapit. Yung parang pag ininit nyo siya, tumatapon lang. Ang problema po doon ay yung lead mismo. Meron po kasing fake na lead. Ito yung ano po to, yung Rubicon. Rubicon, medyo mahal po. Pero sa Shopee po may mabibili kayong mura nito. Bili po kayo yung branded na lead. Yan, branded po, Rubicon. Pag pangit po yung nabili nyong lead, ito. Pag ininit nyo po dito sa soldering iron nyo, tumatapon lang siya. Hindi kumakapit doon sa wire. Yan, kung minsan mababad trip kayo pag nagtatrabaho kayo. Yan. Kasi imbis na didikit po yun, ano lang siya, nasusunog lang siya tapos hindi dumidikit sa wire, tumatapon lang. Yan, tapos nangingitim pa. Yun po yung epekto nung yung lead. Kaya kung fake lang po yung nabili nyo lead, may nabibili po kasing 30 pesos. Naka-roll yun na yun dun sa plastic ganito. Kaya lang maliit lang siya. Yun, mura. Mura siya pero hindi nyo po gaano magagamit. Mas marami pa po yung natatapon. At ang hirap pong idikit. Yan, mahirap pong idikit. Yan, katulad nito, hindi ko alam kung Rubicon to, kung original to. Kasi pag mahirap pong idikit yan, ibig sabihin may problema. May problema yung natin, yung lead natin. At siyempre, pa rin, dapat maganda pa rin yung tip nyo. Ayan, tip nung soldering iron. Pag pangit din po yung tip, hindi rin hindi ganong iinit yung natin. Yan, hirapan tayo dito sa paglalagay ng lead. Ayan, bibitawan ko lang para hindi tayo mahirapan. Yan, katulad po nito, hindi gaano kumakapit. Yan, parang hindi makapit itong lead na to. Nahihirapan akong magdikit. Ito, subukan natin itong natitira ko na nung nakaraan. Ito, subukan lang natin kung mabilis siya dumikit. Yan, tingnan nyo po. Mabilis siyang dumikit pag maganda klase yung yan bilis dumikit. Ito kanina ko pa dinidikit. Fake yata itong isa na to. Hindi ko na kinuha ko lang doon sa ilalim namin. Yan, dami pa naman. Yan, sandali nadikit siya. Yan, kanina yung isa ayaw kumapit. Kaya ito na po yung natin, linya natin mga boss. Tatap natin ito sa positive nung merong P plus.
Yan, P+. Yan, tap tayo sa P+. Tapos yung dito sa kabilang dulo, huwag nyo munang babakbakin yan. Saka pag ano po, dapat hindi sila pantay para hindi ma-short. Yan, P+ natin to, lalagay natin sa P+. Yan, may fuse tayo. Fuse para protection natin. Yan, maliban doon sa fuse, meron tayong protection diode na sinasabi. Yan. Yan, sa susunod po, pag-aralan natin kung paano tayo makakagawa ng protection diode para kung merong short circuit, hindi pa rin puputok yung agad-agad puputok yung mga baterya natin, kasi yun delikado, lalo na pag marami na po yung baterya natin. Yan, lalo na medyo may kamahalan po yung yung baterya. Tapos ano pa, yan, pag medyo mahal po, hindi tayo agad makaipon ng pera. Yan, alam ko naman na maraming Pilipino yung gusto mag solar panel, pero mag setup ng solar panel o solar system, pero naano sila kasi kung walang budget. Yan, nababantulot din sila na kung makakabuo sila. Yan, kasi pera din po yung pera pa rin yung doon, yung pag wala kang pambili. Yan, kahit gusto yung man po nilang bumili, kung wala talagang budget, mahirap din. Kaya yung iba talagang madugong magpalabas ng pera, ayaw nila mabawasan yung pera. Yan, meron pong gano'n na baka masayang lang yung pera natin pag bumuo tayo ng solar panel, tapos agad masisira. Yan, meron po kasi mga ganyan na senaryo. Ito naman yung negative natin, yung P-. Yan, tinatap na natin siya. Magkatabi lang po yan. Yung diagram po nitong BMS, ginawa natin ng video. Comment lang kayo at i-share ko sa inyo yung link. Yan, comment lang po kayo at i-share ko sa inyo yung link natin. Yan na siya. Yan, dagdagan natin dito. Subukan natin dagdagan dito yung ating kaya ito na lang, meron pa natitirang maliit. Yan, dikit natin para sigurado. Yan, pag nag-iina po kayo, huwag kayong magtipid sa lead, kasi para dikit na dikit yan. Yan, pero sakto pa rin dapat, hindi sakto pa rin para at least naman hindi kakalat. Yan, at hindi masya-short yung board natin. Yan na siya. Yan, meron tayong fuse. Yan na. Tapos check natin yung wire kung merong nabakbak. Yan, wala namang bakbak. Okay na tayo dito. Ngayon, yan, tabi natin siya doon. Ito, dito tayo. Yan, sa kabilang dulo. Ito yung positive natin, mga boss. Tapos doon sa natin, bali from battery, sa negative niya maglalagay tayo ng bali ito na rin po pala yung natin, yung P- at P+ natin, ay yung ginamit natin papunta doon sa battery na rin. Kasi ito yung system natin. Sa bahay. Yan. Yan. Bali dito manggagaling yung negative nung battery. Tatap natin dito. Bali ito yung ginamit natin. Ito yung P- natin, yung battery negative. Tapos ito yung P+. Ayan, P+. Yung positive ng ating battery. Ayan, P+ natin. Ayan, dyan nagtap yung natin, wire. Ngayon ito po sa negative battery natin o yung P- natin, lalagay natin yung negative ng diode. Ito yung negative natin. Ito yung positive natin. Nilagyan ko siya ng bull. Ito, tatap natin yung bali negative to negative tayo. Negative ng battery o yung P- natin dun sa BMS. Ayan, P- dun sa BMS. Tatap natin sa negative ng ating diode. Kaya nilalagyan po natin ng ganito para siya, kung gusto niyo lang charging, meron kang option. Yan, charging lang siya. Kung gusto niyo siyang ibabad, halimbawa kung umaga gusto niyo gamitin yung battery, switch nyo lang.
okay na. Yan, ito po, negative, balik tayo, negative at negative ng diode. Yan, negative po ng diode ito. Ito yung positive, yung merong guhit. Yan. Yan, bakbakin muna natin. Yung negative natin ng battery. Yan siya. Negative to negative. Yan. Test muna pala tayo mga boss. Baka naman baligtad yung ano natin. Gamit tayo ng tester. Set tayo ng 50 volts. Yan, nakaset tayo ng 50 volts. Tapos tama yung test rod natin. Positive dyan at negative dito. Yan. Sa paggamit po ng tester, dyan yung makikita kung tama yung ano natin. Ito yung negative, sinasabi ko, ito yung positive natin. Bakbakin natin ako ditong isa. Yan, topic pa rin po natin, solar panel pa rin mga bossing. Yan, solar panel pa rin. Ito na yung gagamitin natin ng pang-umaga para preparation na rin kung mapandar natin si rep. Pag nadagdagan po yung baterya natin, try tayo si rep na yung tatargetin natin. Yan yung tester natin. Ito yung positive. Yan may bull. Tignan natin kung tama yung ano natin. Yan. Pag gumalaw po yung tester nyo at pumalo yan, ayan, nag-read siya ng mga 12 volts plus. Yan, okay po. Okay yung ano natin, yung positive natin. Ito naman yung negative natin. Yan, negative at negative po ng diode. Yan, sa diagram natin. Yan. Tapos i-tape muna natin para sigurado tayo. Yan, tatap na rin natin dito mga boss. Yung sa video natin, sa diagram natin, naglagay tayo ng switch. Yan, dito sa negative ng diode at positive, meron tayong nakapakalang na switch dyan. Yan, lagay na rin natin. Ito yun. Yan, nalagay na natin yung switch natin para sigurado tayo. Yan, nalagay ko na rin yung switch. Yan, nilagay ko dun sa negative yung isa. At yung isa naman ay ilalagay natin dito sa kabila. Yan, dito sa kabila yung isa. Ayan, ayan siya. Ayan yung mangyayari. Ayan, dito naman po yung isa. Ayan, ayan yung mangyayari dyan. Bali, pag hindi po nakaswitch yan, umaandar yung diode natin. Ayan, pag naka-on na pag naka-on na po yan, mawawalang bisa yung diode natin. Ayan. Para kung papaandarin nyo na, pag papaandarin nyo na po yan, papasok sa bahay nyo yung battery natin, switch nyo lang po yan. Pag gusto nyo charging lang siya, charging lang, hindi naglalabas ng kuryente to, patayin lang po. Ayun yung switch nya. Ayan, pakita natin dito. Ito na yun sa battery. Dapat dito natin tatap yung tester natin. Ayan. Dito sa positive. Ayan, yan po. Ayan yung tester natin. Tatap natin yung, bali ito po, negative pala ito. Negative. Ngayon, ito yung sinasabi kong positive ng diode. Ayan. Naglalagay tayo dyan ng negative. Ayan, kasi itetest lang natin kung dadalo yung kuryente pag nag-switch tayo. Ayan, kasi mawawalang bisa na yung diode. Ayan, kahit nag-tap tayo doon sa positive ng negative ng ating tester, kasi mawawalang bisa nga po yun. Pero pag ganyan, sinabi ko naman doon sa naunang video natin, pag baligtad dyan, hindi maglalabas ng kuryente habang nakapatay po yung switch natin. Ito. Yan na yan. Ito yung positive natin, may bull. Ayan po. Yan, nakikita nyo dyan na hindi gumagalaw yung tester natin. Tapos hindi gumagalaw. Ngayon, ito po, isi-switch natin. Yan, hindi pa nakaswitch. Pag pinindot natin yan, tignan yung tester nya. Ayan, tignan yung tester. Ayan, gumalaw siya. Ayan, pag magpapalabas na po tayo ng kuryente doon sa bahay natin gamit yung baterya. Ayan, charging. Tapos switch natin ulit. Yan, nakapatay. Switch.
Ayan, maglalabas na siya. Magpupukol na ng kuryente yung baterya natin. Tapos umaga, charging. Ayan, charging lang siya. Pero kung gusto niyo po ng umaga, dahil sa akin dalawa na yan, gusto ko siyang ibabad. At the same time, charging siya. Ayan, naka-on yan. Charging siya, at the same time, maglalabas ng kuryente para sa bahay. Kasama na nung solar panel. Ayan, sasabay na yan. Bali wala na pong bisa yung ating diode. Ngayon, pag bumaba yung pag medyo mababa na po yung current ng ating baterya, may option ka na patayin mo to. Ayun yung kagandaan nito. Para i-charge mo muna siya. Ayan. Ayun po yung kagandaan nitong design na may diode. Ayan. Ayun po yung kagandaan niyan, mga boss. Sana makita nyo yung point natin. Ayan. Yan po. Ngayon, tape muna natin to. Tape natin siya. Tape tayo ulit. Tapos itatap na natin doon sa linya natin. Yan, tatap na natin yan. Yan, dito sa video ko po, hindi pa ganong maayos yung yung mga wiring natin kasi hindi pa naman po pinali yan. Yan, hindi pa kasi pinali. Nag-iipon pa ako ng pera para makumpleto ko yung baterya natin. Yan. Hindi pa po pinali yan kaya ganyan pa ka-dugyot. Yan, kaya yun yung tamang terminology, dugyot siyang nakikita. Yan. Kahit na dugyot po yan, ang diskarte dyan ay, ang tawag dyan ay useful na. Yan, nagagamit na natin siya at yun nga po, useful, napapakinabangan na. Yan, kahit konting baterya may pakinabang na. At malaki na rin po yung nabawas namin sa aming bill sa kuryente. Yan, imagine niyo po from 2,400 magbabayad na lang kami ng 1,000. Ngayon, ito, may bago na naman akong set na 32 pieces. Tapos meron pa akong coming na 32 pieces ulit. Ito. Yan. Ayun yung iba ko, yun, may nakalatag na. Ayan, may nakalatag na konti pa, bubuo na naman tayo ng 32 pieces yan. Pakonti-konti po kasi makakabili tayo kung gugustuhin natin. Kung meron kang 1,000, bili ka na. Yan, kasi kung minsan magagastos nyo agad yung pera. Yan, nagagastos agad yung pera. Tapos wala ka na naman pambili ng baterya. Yan. Minsan, kung meron na ako naitabing 2,000 pesos, order na ako sa Shopee. Yan, meron naman pong seller na yung mababa yung shipping fee. Pero yung iba, may umaabot ng 200 to 300 yung shipping fee, masyado mataas. Yan po, inakyat na natin dito yung baterya natin. Ayan na siya. Tapos, ayun yung natin. Ayan, wire. Ito na yan. Ayan. Ngayon itatap na natin dun sa ating system. Yan. Itatap na natin yan. Yan. Gagamit tayo ulit ng wire. Ito, may wire pa tayo. Yan, makikita nyo dito sa video ko na makapal yung kapal po yung ginagamit natin ng wire. Yan, para makasigurado tayo. Mahirap na, baka ito pag double po kasing ginamit nyo na wire. Yan, may option ka na magamit mo siya. Yan, dalawa na agad yan. Yan, dalawa na agad yan. Tapos, pagbago po yan, yan, daan-daan nyo lang ilain. Yan. Dapat hindi lilitaw yung wire. Yung iba po pangit yung pagkakagawa. Kung minsan na lumilitaw yung wire nya. Yan. Ito na yung itatap natin dun sa yung ginawa lang natin silang dalawa para makagamit tayo ng wire. Yan. May dalawa tayong wire na magagamit. Yan, lilinyahan na natin. Ito na yung positive natin, mga boss. Ngayon yung top natin, balik muna tayo dun sa babalik tayo dun sa diagram natin, mga boss. Yan. Pero bago yan, tatap ko muna itong positive natin. Ayan siya. Ayan, tapos tape muna natin.
Tapos punta tayo dun sa diagram natin. Ayan, gusto ko kasing ma-charge na natin to para sa susunod na video natin may karga na siya. Ayan, bababad ko na. Tapos umorder na rin ako ng voltmeter para ma-monitor natin yung battery charge ng kada 32 pieces lalagyan natin ng voltmeter. Ayan, katulad nito yung plastic na yan, lalagyan mo lang ng butas dito yan, kaya sa ibabaw, pero mas maganda sa side. Yan. Para at least dito na lilitaw. Tapos yung mga switch mo dito pwede na rin yun. Lagi ka lang na switch. O di kaya yung yung mga ang tawag dun, breaker. Yung mga breaker na maliit, ito pwede rin dito yun. Ito nabili ko lang 200 pesos. Tapos pag umulan o may tumutulo sa bubong nyo, ito safe siya kasi walang may takip. Yan, kung uminit, hindi naman po uminit. Yan, sasabihin ko na rin. Kasi 32 pieces yan. Yan, sa susunod pag-usapan natin kung uminit ba yan, uminit ba yung BMS, yung battery, uminit ba siya. Ayan, pag-usapan natin sa susunod. Kasi may na-discover ako na yun nga po yung sinasabi nila na fast charging. Yun, hindi siya naninira ng baterya kasi ayun, 1:1 lang. 1:1 pero hindi nasisira yung baterya. Isang baterya lang yun. Pero ang taas ng voltahe na nagcha-charge. Ayan, punta muna tayo doon sa notebook natin. Sa diagram natin mga boss. Ayan, balik tayo dito. Bali, ito na yung positive natin. Ito yung nanggaling dun sa positive nung BMS natin. Ito. Yan, positive. Positive nung BMS natin. Yan. Positive nung BMS natin. Bali, yung positive na BMS natin, ayun na rin yung positive nung battery po natin. Ito. Yan. Yung sa BMS po, P+. Yan, P+, ito yung P- sa BMS. Yan yung P+ at yung P po nung ating battery, positive nung battery natin. Ngayon ito siya, tatakbo doon sa yan, after nung isang diode natin. Yan, regulator po lahat yan, yung 6 na yan. After nung isang diode. Ito, protection diode naman to sa mga panel natin. Para pag nakasindi yung baterya natin, dito pabalik, wala nang ipupukol na baterya dyan. Yan, wala nang ipupukol na kuryente dyan. Yung baterya natin, wala nang ipupukol na kuryente papunta dito sa panel. Kaya yung panel natin, papahinga yan. Pahinga siya. Walang kuryente dyan. Yan. Kasi may diode tayo dito na isa. Dito tayo nag-tap. Tapos, yung sinasabi ko nga po palang fast charging, sa susunod na, sige. Baka mapaba yung video natin. Eto, tap na natin. Yun. After nung isang diode, yan, doon sa positive niya, doon tayo nag-tap. Positive at negative, in between nung dalawang diode. Yan, dito tayo. Yan, ayan yun, mga boss. Yan yung may blue. Yan, in between. Ito yung nanggaling ng panel natin. Ito. Yan yung dalawa. Yung wire, packet dito. And ito, bali in between positive at negative. After nung isang diode dun sa galing dun sa panel natin, ayun yung dyan natin tatap. Yan, babakbak na lang tayo dyan sa isang wire dyan. Yan, tatap na natin yung ating positive. Para sa susunod, makapag testing na tayo ng appliances dito sa isang set natin ulit. Yan, testing tayo ng router muna. Tapos pag-aralan natin kung ilang oras. Yung router po, kahit malilit na baterya, under na yan. Basta may kasama siyang diskarte. Yan, may kasamang diskarte. Yan. Sa susunod experiment natin, pakikita ko sa inyo. Yan, sa mga susunod na video. Huwag muna natin isang bagsakan, baka wala na tayong maipalabas. Yun yung blue. Yan, makikita nyo na meron tayong tatlong wire na nakatap. Yung isang wire dyan,
yung malilit ko na baterya. Ito, pag gusto kong i-charge. Sayang naman kasi baka wala pa akong maisip na paggagamitan eh. Yan. Pero working pa rin yung mga baterya. Ito, nilagyan ko lang ng switch. Para pag ayaw ko siyang i-charge, ito, may switch siya. Papatayin mo lang yan. Walang papasok na kuryente dun sa yan. Walang papasok na kuryente dun sa ating 18650 battery. Dalawang set po yun. Pero mas maganda po kasi yung 32650. Yan yung nasubukan ko. Kaya ito, nag 32650 tayo. Mas matagal po yung buhay nila. Yung oras mas matagal. Kahit na medyo may kamahalan. Kasi yung 18650 po 20 pesos lang. Makakalima ka na dun sa Kaya anim na po. Makaka-anim ka na dun sa ito. Tatap na natin yung positive. Yan, tatap na natin. Ayun na yung positive natin. After nung isang diode. Bali, ginagawa po ng diode na to, regulator siya. Parang na rin po yan. Parang solar charge controller na yan. Yan. At sa susunod pong video, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi ako gumamit ng solar charge controller na blue. Yung malilit na ganyan. Yan, hindi ako gumamit nun. Meron akong dalawa nun, pero hindi ko na ginamit. Yan. Sa susunod na mga video, ipapaliwanag ko sa inyo. Yan yung positive natin, mga boss. Yan. Tapos ayun siya, nag-tap siya dito. Yan. Positive na nanggaling dun sa ating battery o dun sa BMS natin. Tapos may nakalagay doon P+. Ayun yun. After nung isang diode na nanggaling dun sa ating solar panel. At ito na rin po yung tatakbo dun sa system natin sa bahay. Ito. Positive ng battery at P+ nung ating BMS. Yan, tumakbo siya dyan. Tapos habang nakapatay po itong switch na to, mareregulate po yung kuryente pa rin dyan. Yan. Ito positive po yan. Positive. Yan. Bali ito, ayun yung solar panel natin. Charge niya yan. Tapos nagbawas lang ng 0.4. Makikita nyo dyan 21 to 22 volts DC yung solar panel ko. 4. Tapos isang diode lang yung nag-regulate. Bali 0.4. Bababa lang yan kung 22 yan. Kung 21 yan, bali magiging 20.6 lang. Pupukol niya na dito yan. 20.6. Tapos sa kabila meron tayong 0.6. Bali yan, bali meron tayong 20 volts. O bababa lang ng konti dyan. 20 volts tapos 12.8 yung kinakargaan natin na baterya. Yan, imagine niyo lang. 20 o di kaya 19 volts na lang. Yan, in between 20 to 19 volts. Yan, papasok dito sa ating battery. Pero walang nasusunog. 12.8 lang to. Yan. Yan. Ayan po yung tatapik natin sa susunod. Tapos from dito po 22 to 21. Yan, pag yung patakbo ng positive natin, takbo ng positive natin. Yan, magbabawas ng kada isang diode 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4. Yan. Basta kada isang diode po 0.4 lang babawas yan. Yan. Bali yung solar panel po natin yan na yung magpupukol ng, kaya naglagay po tayo ng maraming diode dyan. Yan naman po yung magpupukol ng kuryente sa umaga hanggang hapon. Yan. Kaya pag meron kang nakababad na baterya dito, pag sumabay yan dito, sasabay yan. Yan, paakyat. Sasabay po yan, paakyat. Yan, paakyat dito. Sasabay yan. Tutulungan niya yung solar panel natin. Yan. At the same time, na-charge pa rin siya. Pag pababa, na-charge siya. Tapos nakasindihan. Maglalabas din ng kuryente yan, sasabay doon sa solar panel. Dalawa sila naglalabas ng kuryente. Patakbo dito. Yan, nare-regulate yung kuryente. Tatakbo na yan din sa loob ng bahay natin. Ayan, yung positive natin. Yan. Tapos ito naman yung purpose po nito. Pag wala na yung araw, gabi na, o-on natin yung switch. Pagka-on po ng switch na yan, yung nanggaling doon sa baterya, babypass niya itong mga diode na to. Kasi yung setup po natin ay 12.8 lang yan na voltahe ng ating battery.
Ngayon kung dito po dadayan, hindi nyo in-on yung switch, yung 12.8 nyo babawasan yan. Kaya yung mga ilaw nyo malabo. Yan, kaya may purpose po itong switch na to. Yan. Dito ko lang pinaliwanag yung ano, itong part na to, yung switch. Yan. Kaya malaki din po itong ano nito, trabaho nitong switch na yan. Yan, ulitin ko lang mga boss. Bali sa gabi po, sa umaga walang problema kasi meron ka nakababad na baterya na halimbawa dalawa yan. Meron kang A, Group A at Group B. Si Group A pang umaga, tapos yung Group B natin yung panggabi natin. So charging lang yung panggabi natin, yung Group B. Ngayon si Group A, pwede nyo nakababad na yan. Ayan po yung sinasabi ko, may dalawa na tayong baterya. Bali yung group, dito sa diagram natin di pa natin pinakita yung ano, dalawang baterya, pero pinapaliwanag ko na lang. Bali yung Group A po nakababad siya, tapos yung Group B panggabi. Bali charging lang siya sa umaga yung Group B natin. Ito Group A. Ito na yung battery natin na bago, si Group A. Yan, sasabay yung solar panel natin, magpupukol na kuryente dito sa loob ng bahay natin. Ayan yung positive natin, yan. Dire-diretso dito. Tapos nakapatay po yung switch. Sa umaga hanggang hapon nakapatay yung switch. Tapos eto, magpupukol na ng kuryente dito yan. Sasabay din yan. Charging yan, fast charging. Fast charging kasi isang diode lang yung nag-regulate doon sa positive ng ating solar panel. Fast charging po yan. Ngayon, dahil po 22 to 21 volts yan, magbabawas yan ng 0.4 kada isang diode. Yan. Pag umpisa dito, magbabawas na yan. 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4. Yan. Yung solar panel po natin, magbabawas na ng kuryente yan. Dito sa 6 na diode. Pero dito po sa baterya, from dito sa baterya, dito na sa pang-5 diode, magbabawas ng kuryente ito. Yan. Dito siya nag-start after nung isang diode. Magbabawas din ng kuryente yan. Tapos nakapatay pa yung switch dyan. Yan. Sa umaga hanggang hapon. Ngayon, ito na po yung magpupukol ng positive dun sa loob ng bahay natin. Yan. Pag nagkasabay-sabay po kasi yung mga appliances nyo sa bahay, ilaw, kung gumagamit kayo ng 5 ilaw sa umaga hanggang hapon, kung may madilim kayong kwarto na nangangailangan ng ilaw, katulad ng banyo, kung minsan gumagamit tayo ng ilaw sa banyo, yan, tamang-tama na nakapatay yung switch natin. Nagre-regulate yan. Kasi yan, ito po yung voltahe na magre-reading sa loob ng bahay nyo. 22 to 21. Ito sumasabay lang to kasi 12.8 lang yan. Sasabay lang siya. Sasabay lang yung kuryente na yan, 12.8. Pero ito yung magre-register po sa bahay nyo. 22 to 21 volts, tapos babawasan nyo ng 0.4. Yan sa 6 na diode. Ayan yung lilitaw na kuryente dun sa loob ng bahay nyo. Ngayon, kaya 6 lang po yan kasi pag marami nang nakaload dyan, bababa pa yung kuryente. Bababa pa yan. Aabot ng 12 volts yan. Kaya ito, tutulong tong isang baterya, si Group A. Tutulong yan. Susuporta yan dito sa mga appliances natin. Ngayon, sa gabi, ito na yung under natin, yung Group B na baterya. Meron tayong Group B na baterya na panggabi. Doon na natin isi-switch to. Tapos, bali yung daloy po ng kuryente, direct na yung positive natin dito. Yan, direct na yan. Ito na yan. Hindi na dadaan ng diode dyan. Hindi na po dadaan dito yan. Kasi wala na rin ipupukol na kuryente to, itong solar panel natin. Yan, papansinin nyo, gabi na, wala nang araw, wala nang ibibigay na kuryente to. Yan, putol na yan, wala na yan. Wala na po yung diode natin, wala na lalabas na kuryente dyan. Ito na, dito na tayo nakabase sa baterya na Group A. Yan, positive. Kaya kailangan nyo nang i-switch switch to. Ngayon, mangyayari po, ito na yung linya natin, dito na. Yan, diretso na dito yan sa loob ng bahay. Wala nang diode. Kasi yung voltahe po natin ay 12.8 volts lang. Kung padadaanin po natin ng diode dyan, kung nakapatay yung switch nyo, naglagay ka ng ilaw dyan, malabo yung ilaw nyo. Kasi dumaan siya ng diode. Ayan, 12.8 lang yan, hindi na kailangang i-regulate yung battery natin. Kasi 4S lang po ito, setup natin. Pero kung yung setup nyo, 8S, yan, kung aabot ng 20 to 21 volts, wag mo na lagyan ng switch dyan. Ayan, wag mo na lagyan ng switch dyan. Dadaanan ng diode dyan, re-regulate ka na. Yan, pwede rin po yung ganun. Kung 8S,
Basta kung malapit na sa 20 volts o 21 o 22 yung setup nyo. Yan po, sana maintindihan nyo mga bossing yung paliwanag natin dito. Yan, sa ibabaw tayo, sa positive tayo. Yan, kung may tanong kayo at hindi nyo po nagigets, pwede naman po kayo magtanong. Ulitin ko lang, pag hindi kayo electronics, kumisan mahirap po talagang i-digest yan, mahirap intindihin. Pero ginagawa natin siya ng actual para, ayan, pag nakikita nyo kasi ng ganyan yan, madadalian kayo. Yan, kahit wala kayong background sa electronics, electrician, ayan, electrical, kung hindi ka electrician, hindi ka nag-electrical, yan, ito yun, ina-actual natin siya. Yan, i-actual po natin lahat ng mga bagay, yan, yung pagwa-wiring natin para at least makita nyo ng maayos. Yan, babalik na po tayo kay negative mga bossing. Tapos na tayo kay positive. Yan, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo mga boss, at sasagutin natin. Basta kaya natin, sasagutin natin yan. Yan. Dito na po tayo kay negative. Yan, si negative na tayo. Bali P minus do sa BMS at yung ating battery minus. Yan, yan lang po yan. Same lang yan do sa ating wiring. Ngayon, ito na po yung diode natin. Negative ng diode natin. Yun. Yan, nakatap na tayo. Ginawa na natin kanina. Negative ng diode natin. Yan, ito yung tumakbo dun sa negative ng ating battery. Ayan na siya. Tapos yun, nakapatay yung switch. Bali charging tayo. Ito na yung dulo. Ito yung itatakbo na natin dun sa ating, yan, ayan na po yung tatakbo natin sa panel natin mga boss. Panel at ayan pa rin yung negative natin papasok dun sa loob ng bahay natin. Ayan. Ayan, papasok sa loob ng bahay natin, negative. At ito rin yung tatakbo dun sa panel natin, mga solar panel natin. Ayan, tatap na natin. Gamit tayo ulit ng wire. Ito. Ayan, pasensya na kayo mga boss kung napapahaba yung video natin, kasi gusto ko talaga maipaliwanag na maayos. Kahit maraming nagsasabi na ulit-ulit yung paliwanag natin, ang gusto ko lang talaga ay magets o maintindihan ng maraming nanonood. Yan, hindi naman po, hindi tayo tatablan ng mga pang-aasar, kasi alam natin na yung mga nagko-comment ng bad comment dyan, hindi tayo tatablan yan. Hindi po uso sa atin yung tablan dun sa mga bad comment o negative comment o paninira. Yan, walang epekto sa atin yan. Kasi ang ano po dyan, we cannot please everybody. Yan, hindi po lahat ng tao ay magiging magiliw sa atin. Yan, hindi po lahat ng tao matutuwa sa atin. Yan. Yan, meron talagang mangiinis at mangiinis. Kaya kung vlogger ka, dapat medyo ayusin mo na yung yan, i-adjust mo na yung sarili mo. Yan, i-ready mo na yung sarili mo sa mga magbabash. Yan. Yan, yung mga maninira. Yan. Natural lang po kung minsan nagkakamali tayo. Yun doon sa unang video ko, sabi ko doon P1 pero P minus. Yan. Alam ko naman yung yung mga pagkakamali, pero yun nga, ayaw ko kasi mag-edit, kaya minsan hinahayaan ko na lang yung pag gumamit ako ng Adobe After Effects, pag in-edit ko kasi yun matagal. Kaya ito, ginagawa ko na lang direct na po to. Wala lang intro dun sa, wala lang song intro, wala na rin Pwede namang i-cut sa YouTube channel yung yung mga video. Kung meron kang gustong i-cut, kung gusto mo tanggalin yung kung meron nakapagmura ganyan, pwede mong matanggal dun sa sa mismong platform ng YouTube. Yan, pwede mo siyang i-cut kung meron kang gustong tanggalin. Kung meron ka nasabing hindi maganda doon, pwede mo siyang i-cut o putulin o tanggalin. Ayan, ito na po yung ating negative. Ngayon, gaya po nung sabi ko, negative dun sa ating
Itatap lang natin siya dun sa negative nung papasok sa loob ng bahay natin at negative nung ating panel. Ito, hanapin ko yung negative nung aming panel dito. Yan, kasi may bali 3 set na battery to. Meron akong 2 set na 18650. Kaya maraming wire yung nakikita nyo. Tapos 32 pieces na LiPo4 battery pa rin. Yan, 32650. Tapos ito pangalawa, 32 pieces na naman na LiPo4 na 32650 pa rin. Yan, hanapin na natin si negative natin. Ito hindi pa natin na-tape to. Mamaya tape natin. Ito, bali dito yung negative natin. Yan, hanapin ko lang. Ito pala yung isa pang ginawa ko. Yan. Ito, may ginawa pa ako dito. Yan, mapapansin nyo, double diode siya. Tapos nag-double din ako. Yan, bali 4 sila. Ito yung bagong discover ko. Yan. Ito na yung doon sa una kong 32650. Tapos sa susunod gagawin din natin to. Magdo-double pa tayo, bali 4 sila. 2 naka-parallel, tapos 2 naka-parallel. Tapos series yun, naka-series siya. Na yung pinakamaganda na charging natin. Yan, charging lang siya sa umaga. Bali, yun yung bago kong design. Dito sa video natin, ito pa lang po yung ginawa ko, pinakita ko sa inyo mga boss. Bali single lang siya na naka-series. Yan, pero double po yung diode natin, pero dito kasi bali naka-series siya, 2 na. Ito hindi naka-series, naka-parallel siya, 1 lang. Yan, pero 2 diode naka-parallel sila, tapos isa. Ito naka-series na. Bali 2 diode naka-series, tapos parallel siya, tigda 2. Yan. Ito yung gagawin natin dito rin. Kasi ito po yung mas maganda. Yan. Kung gusto niyo mag-jump na agad dito. Yan. Ayan na yung gayahin nyo. Yan. Nakikita naman siguro sa video to mga boss. Lapit natin na konti. Yan. Same lang po yan. Gamit pa rin kayo ng GW na R6 diode pa rin. Yan. Series. Tapos patang nyo yung isang diode. Bali naka-parallel sila. Tapos ayun na naman naka-series yung isang diode. Tapos nakapatong pa rin yung isang diode sa ibabaw ng isang diode. Yan. Ito na yung pinakamaganda. Ngayon dito tayo magtatap. Yan. Di ka na ganun lalayo, dito na lang. Ito na yung negative ko mga boss. Babakbak lang tayo dito. Yan, babakbak lang tayo dyan. Sa susunod yung papalitan natin to. Dadagdagan lang natin ng 2 pang diode. Kasi yun na po yung maganda. Tatap lang natin siya dito. Ayan, babakbak lang tayo dito. Ito, hanggang dito lang tayo. Yan, pwede rin po dito sa video natin, iseset na natin siya. Para at least maganda na yung protection na rin ng ating battery. Yan, regulator po kasi yan. Kung ganito po, bali kung 0.6 po kada isa nito, yung bawas, bali magbabawas na yan kung 4 yan. Pwedeng 1.2 volts na yung ibawas niyan. Tapos yun, meron tayo ditong isa pa. Doon papunta doon sa positive na diode 0.4. Babawasan na ng meron na tayong magbabawas na kuryente na 1.2 saka 0.4. Yun, 1.6. 2.6 po kasi to. 1.2 bali 12, 1.2 tapos 0.4, yun 1.6. Tapos yun nga, dahil sa double yan, hindi ganong iinit yan pag charging lang siya. Kahit tirik na tirik po yung araw, protektado yung battery nyo. Yan, gagawin na rin natin dito sa video natin. Tatap lang muna natin itong negative natin.
So babakbak lang tayo dito. Sa mga ano po, pag natapos na natin yung mga battery natin, ayusin natin tong wiring natin. Gagawa natin ng ano, yung maganda-ganda na konti. Kasi dito talagang ano, di muna ako gaano nag-effort kasi hindi pa naman pinali yung sa akin kasi papandarin ko yung rep. Tapos yung mga computer, may computer din sa bahay. Tapos yung wash. Yan yung mga target natin. Kasi dito pag-aaralan natin kung ilang oras ba yung actual natin, kung ilang oras yung itatagal niya. Yan. Yan, kung mapapansin nyo po dito, ayun yung positive ng diode natin. Yan, positive ng diode natin. Tapos ito rin siya, positive ng diode natin. Yan, dito tatap na natin. Kaya malayo na kayong maliligaw. Yan siya, tatap na natin siya. Yan, charging na po yung battery natin. Yan, sa mga susunod na araw, ibang ano na tayo, ibang video na tayo. Puro testing na tayo. Testing tayo ng router, tapos washing, kung kakayanin ba ng 32 pieces na battery. Yan po. Kung hindi kinaya ng 32 pieces na battery, meron pang ibang diskarte, pakikita ko sa inyo. Tapos pag hindi pa kinaya ng 32 pieces na battery, pwede natin isali yung another 32 pieces, saka yung diskarte pa natin. Yan, bali meron tayo 64 pieces na battery. At yung diskarte na sinasabi ko, para ma-testing lang natin kung ano po, kung maganda yung epekto niya. Kung may positive ano na ba outcome, may positive outcome na gagana yung rep natin. Yan, kung sa 64, mas maganda kung mapaandar natin yung rep natin sa 64 pieces na battery, di ba? Yan, kung may chance, konti lang yung ginastos natin. Yan, yun lang po yung ano dyan. Saka yung maisasuggest ko lang po sa mga nanonood dito sa channel na to, kahit hindi kayo electronics at electrician, basta sundan nyo lang po yung mga ginagawa ko, kayang-kaya nyo to. Yan, rewind nyo lang yung mga video ko. Yan, ulitin nyo lang, tapos intindihin. At doon makikita nyo yung pinupunto ko. Yan, kung minsan po talaga pag hindi kayo electronics, medyo mahihirapan. Kaya siguro yung iba nakakapag-comment ng ano. Doon po kasi sa solar charge controller, hindi nyo magagawa yung fast charging. Kasi itatap nyo yung solar panel. Ito sasabihin ko dito sa video natin. Ipapaliwanag ko lang na konti. Pero sa susunod gagawa pa natin ng ibang video. Yun. Doon po sa solar charge controller, yung maliliit, ang mangyayari po doon, 12 volts lang po yung ipupukol na charge doon sa battery nyo. Yan. Ayan, binibigyan ko lang kayo ng hint. Kaya hindi ko ginamit yun. Yung panel nyo po, naglalabas yan ng, kung malalaki yung panel nyo, naglalabas ng 21 to 22 volts. Ngayon, gumamit ka ng solar charge controller. Pag tinest nyo yung papunta dun sa battery, ito yung idea dyan. Tinest nyo yung papunta dun sa battery, 12 volts lang yung ipupukol niya. Ang mangyayari po nun, dahil 12 volts lang yung ipupukol doon sa baterya, tapos napakarami yung baterya, slow charging po yung mangyayari. Yan. Ayan po yung paliwanag, mga bossing. Sa mga nagtatanong, bumili ka na lang ng solar charge controller. Bumili po talaga ako ng solar charge controller. Kaya lang, yun nga po yung ating dahilan. Yun po yung ating dahilan, mga bossing. Eto, dito tayo mga boss. Bali, yan, tatanggalin muna natin yung fuse kasi charging na yan. Ayan, tatanggalin natin. Kaya dito na lang. Yan, charging na kasi hindi ko na mahawakan yung diode. Charging na siya. Ito, tatanggalin na natin yung sa linya dito. Total, hindi pa naman, itong positive natin, hindi pa naman naka-take. Tanggalin muna natin. Para gagawin na natin yung isa pang diode natin. Charging na siya, kaya uminit na. Charging na.
So effective na yung ginawa natin. Ito, tanggalin ko muna yung positive para madagdagan na natin to ng diode. Ito, yan, nakikita nyo dyan na yan, iinit na po yan. Pero kahit 2 minute po yan, walang problema kasi ibig sabihin umaandar na yung system natin. Ito, gagamit tayo ng sa iba pong mga nagbibideo nito mga boss, itatago nila sa inyo to kasi kung meron silang nadiskubre, hindi na mabebenta yung hindi na mabebenta yung mga solar charge controller. Yan, hindi na mabebenta yan pag napanood nyo yung video na ganito. Kaya yung iba po, nag-iingat din sila, baka tamaan yung tamaan yung negosyo nila. Ayan. Ayan, makikita nyo dyan yung diode natin. Nagsama natin yung dalawang positive. Parallel connection po yan. Ayan, dalawang positive, yung may guwit, positive yan. Tapos, ayan yung sinasabi kong R6 10A. Ayan. Sa Shopee po makikita nyo yan. Tapos 10 na naman. Tapos GW. Ayan yung orig yan. Maganda klase po to. Yung MIC po, wag yun. Ito yung kunin nyo, yung may GW. Ayan. Maganda klase to. Ayan, tinwist natin siya para kasi init po yan, para makasigurado tayo. Gumamit kayo ng plies. Tapos dito iinangin natin dito yan. Ayan, dito tayo. Yan, dito po bali gagawin natin. Yan, positive at negative. Yan, positive at negative, pagsasamahin natin. Series connection pa rin. Tapos kada isang diode naka-tap siya ng parallel. Yan, naka-parallel siya. Yan po, mas matibay yan. Ayan yung nadiscover ko pa na isa. Sa katagalan po ng mga pagdidiscover natin, baga sa matututo ka. Yan, matututo ka. Kahit ito po yung scenario dyan. Kung hindi kayo talaga electronics o electrician, walang problema yan. Kung masiraan man po kayo, masiraan kayo ng gamit o di kaya baterya o solar panel, ang importante po dun, natuto kayo. Yan, natuto kayo kahit may nasira. Kasi kung may trabaho ka, sandali makakabili ka ulit. Makakabili ka naman ulit. Pero pag natutunan mo na yan, natutunan mo na, hindi mo na makakalimutan. Yan, hindi mo na makakalimutan. Katulad po ako, hindi naman ako gumagawa ng motor dati. DIY lang. Ito, kahit paano nakakagawa ako ng motor. Yan, mga basic. Tapos sumabot na rin ako ng pwede ka nang magbaklas. Yan, modify. Yan, marami na rin tayo natutunan. Ito po, yan, yung positive yung may guwit. Tapos itatap natin dito sa negative ng ating diode, mga boss. Yan, sinadya ko talaga may wire tayo para kumapit. Kakapit natin siya. Yan, kakapit natin siya. Mas maganda sana kung mai-twist natin. Subukan natin twist kung mai-twist pa natin to. Yan, hindi natin may twist. Sana may twist natin siya para kumapit siya dito sa. Tapos yung diode po, siguraduhin nyo nakahiwalay sila. Kasi pag iinit po yan pag charging yan,
Pag magkadikit yan, magkukulay uling yan. Kukulay po uling yan. Kasi iinit po yung outer part ng diode natin. Yan, kasi yun, nakaload na yung ating kuryente. Charging na siya. Pag ganun. Bali, tatap natin yung diode dito. Didikit natin siya. Ito po hinangin natin. Kumuha ko ng bagong lead kasi yung isang lead kanina, although na marami pa siya, ayaw kumapit. Ayan, nahihirapan po tayo. Ito, kumuha tayo ng isang lead. Ito, maganda klase to. Pagkainit pa lang, didikit na agad. Ito po, siguraduhin yung naka-twist siya. Tapos kung mababalutan nyo pa ng wire para hindi siya maiwalay, kasi pag may load na po yan, talagang iinit yan. Yan, pag charging na siya, iinit po talaga yan. Na natural pong nangyayari kasi ayan na po yung pinaka-regulator nya. Kaya kung mahawakan nyo po, napaso kayo, nainitan kayo, napaso yung kamay nyo, normal lang po yung init na yan. Yan. Huwag kayong magugulat, mga bossing. Yan, sa susunod gagawa natin ng diskarte to. Kung paano natin siya nakahang. Yan, nakahang siya, gagawa natin ng bracket. Gagawa natin siya ng bracket. Yan, abangan nyo po yung next video natin. Meron pa tayong ibang topic. Fast charging. Paano nangyayari fast charging. Tapos yun nga po, testing tayo ng mga appliances na pwede nating mapaandar. Gamit pa rin yung battery na 32650. Pakulo tayo ng tubig. Yan, tapos yung heat kettle, pampakulo ng tubig. Try natin. Washing, kung kakayanin na ba ng 32 pieces na battery. Kasi kung mapaandar nyo yung washing gamit yung inverter, under yung rep, under na po yung rep. Kaya kahit yung compressor lang, mapaandar natin yung compressor. May chance umandar yung rep kasi yung tutusin po yung rep, may rep po na mababa lang yung watts. Pag mababa lang po yung watts, ibig sabihin pwedeng paandarin ng mga battery. Minsan 87 watts lang. Kaya mababa po. Eh yung electric fan po na malalaki, mataas na yung watts nun. Yeah, hinangin lang natin. Post ko muna yung video, hinangin ko lang po para hindi gaano mahaba yung video natin. Yan, ayan na po mga boss yung ating diode natin. Ito na yung bagong setup natin. Kasi nung una na discover ko, isa lang yung nilagay ko dyan. Hindi gaano mataas yung protection ng ating mga battery. Yan, kaya ginawa ko silang ganyan. Ito, 20 ampere 10-10, 20 ampere yan, tapos 10-10, 20 ampere. Yan. Habang dadami po yung panel nyo, tataas yung amperahe ng ating mga panel, yung ibibigay na ipupukol na kuryente. Yan, tataas din yun. Yan. Tapos ito po, pag-iwalay nyo yan, gamit lang kayo ng flats na screwdriver. Kasi pag pinagdikit nyo po yan, mangyayari dyan, itong outer part ng diode nyo, magiging puti yan. Magiging puti lahat yan, nasusunog. Nag-iinit po yung dalawa na yan. Ay, itong plastic na to, bali masisira yung diode nyo, hindi ka nang tatagal. Kaya dapat po nakahiwalay yan. Tapos i-twist nyo siya at inangin po na maayos. Yan. Bali sa susunod pong video natin, ang topic po natin ay kung paano nangyayari yung fast charging. Yan, papaliwalag natin yan in detail. Yan, para walang nasasayang sa kuryente nyo. Kuryente na pinupukol nung Yan, tatap ko na yung positive ulit. Tap. Ayan yung positive natin.
Charging na po yan. Ayan, charging na siya. Yan, para sa susunod po na ano natin, meron tayong magagamit na yan, halimbawa po kasi pag ganito yung setup nyo, yan, charging siya sa umaga hanggang hapon. Yan, ito pa yung isang paliwanag, pahabol lang, kahit na pahaba yung video natin, umabot ng 1 oras. Yan, sana continuous pa rin yung video natin. Bali mangyayari po, charging niya sa umaga hanggang hapon. Yan, inulit ko lang. Ito pa yung isang epekto niya. Pag meron kayong ganito setup, pag ayaw nyo gamitin yung baterya nyo, halimbawa marami kayong baterya, meron kayong group A, group B, group C, D, E at F. Yan, marami kayong baterya. Ayan, ayahan nyo lang po nakapatay yung switch. Sa gabi, hindi pa rin mauubusan ng charge yung baterya nyo. Ayun po yung purpose pa nito. Kaya ganyan siya. Halimbawa ayaw nyo gamitin yung battery charge nyo. Yan, ayun pa po yung isang advantage nung itong diagram natin na to. Yan yung ginawa po natin. Yan, abang hindi po naka switch on tong switch natin dito, hindi pa rin magpupukol ng baterya to. Kung marami kayong baterya na meron kayong group A, group B, group C, tatlo, ayaw nyo pa rin gamitin yung group A, para sa halimbawa kung meron kang paggagamitan, yan po, magagamit nyo yun, meron kang backup na power. Kung sakasakaling pumalya yung group B nyo, group C, meron kang A na naka-reserve na kuryente. Yan, kaya habang nakapatay po yung switch dito, nagre-retain lang yung charge ng ating battery. Tapos umaga na naman, charging na naman siya. Retain pa rin yung charge ng ating battery. Yan, ayan po yung kagandahan nitong ating system na to. Yan po, puputulin ko na po yung video natin. Napahaba na, pasensya na mga boss. Sa susunod po, kita tayo ulit. Bagong topic tayo, yung nga po yung pag-usapan natin, yung fast charging. Yan, fast charging. Yan, maraming salamat po. Subscribe po at like na rin, at maraming salamat.